Miss Bai, huwag kang tumakas, Miss Bai. Patay na, magbabagong anyo na naman ako. Ako si Bai Xiao, isang sikat na artista. Madalas sa magkakaibang oras, sa magkakaibang lugar, bigla na lang akong nagiging ibang tao. Ang mga taong ito ay may iba't ibang edad at iba't ibang kasarian, at lahat sila ay ako. Mabuti na lang at ang bagay na ito ay wala pang nakakaalam. Heto na po ang order nyo. Hanggang sa Welcome po kayong lahat sa selebrasyon para kay Miss Bai Xiao. Hanggang sa nangyari ito 10 minuto ang nakakaraan. Tinatawagan po ang ating bida na si Miss Bai Xiao upang umakyat sa entablado at magsalita. Ha? Hindi maaari. Kung kailan kailangan ay doon pa ako magbabagong anyo. Hindi pwede. Hindi ko hahayaan na sa harap ng maraming tao ay may makatuklas na ako ay isang halimaw na nagbabago ng anyo. Bakit tumakas si Miss Bai? Miss Bai? Huwag niyo na siyang habulin. Miss Bai, Miss Bai! Miss Bai, Miss Bai! Sandali lang. Miss Bai? Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa banyo ng mga lalaki? Huwag kang matakot, hindi ako manyak. Hoy, nandito lang siya sa loob. Boss, pwede mo bang paalisin ang mga tao sa labas? Ayoko. Angay! Boss, kung hindi mo sila paaalisin, pareho tayong kailangang manatili rito. Hindi mo ba napapansin na mabaho rito sa banyo? Kaysa sa amoy, pwede bang bitawan mo muna ako? Sige na po, boss. Kung tutulungan mo ako, pwede tayong magpa-picture ng libre. Buksan niyo ang pinto. Magpaliwanag kayo. Miss Bai, buksan ang pinto! Magpaliwanag ka! Magpaliwanag ka! Miss Bai, Miss Bai! Magpaliwanag ka na rito sa labas, Miss Bai. Kahit balita, hanggang banyo ba naman hahabulin nyo? Layas! Mukhang si Ji Yun Chen iyon. Huwag natin siyang kalabanin. Alis na tayo, tara na. Salamat po. Nagpapanatili ng male model? Atin ako may problema. Sinasabi ng lahat sa internet na suplada ka. At ngayon kumakalat na ang chismis na palihim kang nagbabayad sa isang male model. Hindi ah. Naiintindihan ko kung bakit sinasabing suplada ako. Pero ang sabing nagpapanatili ako ng male model, anong klaseng biro iyan? Hindi ba't naging lalaki ka? Binabayaran ko ba ang sarili ko? Alam nating dalawa iyon, pero hindi alam iyon ng mga reporter at netizens. Ngayon, sabi sa internet, masama daw ang pamumuhay mo. Noong nakaraang buwan, hindi ba't umuwi ang fiancé mong si Ji Yun Chen sa bansa? Puntahan mo siya at hayaan mo siyang umamin na ang taong nakikipag-date sa iyo nang palihim ay walang iba kundi siya. Sa ganitong paraan, maaari mong malinis ang iyong pangalan. Nasa bahay ba si Lolo G? Nasa daan pa po pauwi si boss. Maaari po muna kayong magpahinga doon habang susunduin ko po siya. Ah, sige. Napakaluma ng pananamit ko. Sa tingin ko, aakalain ni Lolo G na simple at desente akong tao, di ba? President G, balita sa internet na may pinapanatiling male model si Bai Xiao at nagspa pa silang dalawa ng magkasama. Nagpapanatili ng male model? At nagspapakasama ito? Hindi ba siya yung lalaking hinarang ko sa banyo noong nakaraang buwan? Naku, Totoo ba ito? Napakaliit talaga ng mundo. Dahil itong si Bai Xiao ay walang kahihiyan sa buhay. Ako, Magpadala kayo ng tao para kumuha ng ilang masiselang litrato niya at ipadala iyon kay Lolo. hoy, sobra ka naman yata. Sa harap ko pa talaga. Pinaplano kung paano ako ididiin. Ano bang sinasabi mo? Sir ma'am, Ma'am, siya ang fiancé ko, si Bai Xiao. Siya? Siya ba talaga ang mapapangasawa ko? opo, young master. Miss Bai ay ang asawang pinili ni boss para sa inyo. At siya rin ang nagustuhan nyo noong bata pa kayo. Nagustuhan ko? Magsalita ka. Susuko ka na ba? Tigil! Bakit mo inapi si Yun Chen? Umalis ka. Ayos ka lang ba, Yun Chen? Yun Chen. Lolo, paglaki ko, maaari po ba na pakasalan ko siya? Sige. Tatawagan ko na ngayon si Pamilya Bai
itutuloy na natin ang kasalang ito. Payag ka bang pakasalan ako? Kailangan mong maging malakas. At kaya mo dapat akong protektahan. Huwag kang mag-alala. Pangako ko na aalagaan kita sa piling ko. Hindi ko hahayaang saktan ka ng kahit na sino. Sige po. Noong bata ka ay napaka-cute mo, pero bakit ngayon para ka nang walang ekspresyon? Ikaw ba talaga si Bai Xiao? Anong gagawin mo? Sinabi ko lang na mukha kang seryoso, hindi mo naman siguro ako sasaktan. Para sa aking mga naikwento noong bata, ako ay humihingi ng pasensya. Kung hindi mo ako gusto, pwede na nating itigil ang engagement na ito agad. Dahil lang sa mga sinabi mo noong bata ka, ang natitirang bahagi ng buhay ko ay kailangang makatali sa iyo. Pinigilan nito ang aking paghahanap ng kalayaan at kaligayahan. Alam mo ba iyon? Pasensya na. Ang isang simpleng pasensya ba ay sapat na para sa akin? Kung ganoon, anong gusto mong mangyari? Ikaw, magde-date tayo sa loob ng 3 buwan, subukan nating gawin ito. Kung pagkatapos ng 3 buwan, wala ka pa ring maramdaman para sa akin, kakausapin ko na si Lolo na itigil na ang engagement. Totoo ba iyan? Mayroon akong isang matibay na salita. Sige. Pagkalipas ng 3 buwan, pagkatapos maayos ang mga isyu ko sa labas, maghihiwalay na tayo ng landas. Itong si Jiao Ruoruo, sa buong pagtatanghal ay panay ang pagpapakitang gilas sa kaniyang hitsura at tuluyan nang nakalimutang ipakita ang alahas. Simple lang ang kasuotan ni Bai Xiao, kaya naman ang luho ng mga alahas ay lumitaw ng husto, magaling. Ang nagwagi bilang jewelry endorser ay si Miss Bai Xiao. Sige. Ano na ang nangyari sa sinabi ko tungkol sa pagtatangka ng vice-presidente ng kumpanya na madaliin ang resulta ng kompetisyon? Matapos niyo pong ibahagi sa amin ang balitang iyon, agad na po naming isinuko ang vice-presidente sa mga autoridad at ang resultang ito ay talagang walang kinikilingan. Mukhang ang babaeng ito ay may ibubuga nga. Ngayon naman po, anyayahan natin si Presidente ng G upang ibigay ang kontrata para kay Miss Bai. Maayos ang iyong naging pagganap. Siyempre naman. Walang hiya. Bakit ba sa bawat pagkakataon ay ikaw lagi ang swerte? Bakit? Patay, baka magbagong anyo na ang ate ko? Ranran, tulungan mo ako. Hindi pwede. Kailangan ko siyang iligtas. Pasensya na po. Medyo hindi po maganda ang pakiramdam ng ate ko ngayong araw, kaya ako na po ang pipirma ng kontrata para sa kanya. Aba, nandito naman pala ang tao. Pero bakit ayaw umakyat sa entablado para pumirma? Masyado siyang mapagmataas. Hindi pa nga nakakapirma sa G-Group ay ganyan na siya. Paano pa kaya kapag nakapirma na siya sa hinaharap? Miss Bai, tungkol sa pagiging mapagmataas mo ngayon, ano ang masasabi mo? Hindi mapagmataas ang ate ko. Manahimik kayong lahat. Siya na nga itong mayabang, tapos ayaw pang pag-usapan? Ikaw. Miss Bai, kapananalo mo lang bilang endorser, pero nag-iinarte ka na agad, hindi ka ba natatakot na masira ang karir mo? Hindi ko na kaya. Tulungan mo akong pigilan sila. Siguraduhin mong maipapaliwanag mo ito sa akin ng maayos. Tabi. At bakit naman ako tatabi? Entablado ito para sa kampyon. Ikaw natalunan, bumaba ka rito. Kung hindi lang dahil sa panunubutahe ni Bai Xiao, ako dapat ang kampiyon ngayong araw. Nananaginip ka ng gising. Sunod-sunuran ka lang, wala akong oras makipag-away sa iyo. Umalis ka sa harap ko. Sugurin mo siya. Wala kang hiya. Ikaw. Hindi ko na talaga kayang tiisin, ipaliliwanag ko na lang sa iyo mamaya. Tumayo ka. Bai Xiao, tingnan natin kung anong pakulo ang ginagawa mo. Ito na ba ang katapusan? Ate, mabubunyag ba sa harap ng maraming tao ang sikreto ng pagbabagong anyo ko? Pero ang totoo ay ganito. Mabuti na lang at nandyan siya. Layas, wag mo siyang hawakan. Kailan pa kumapit ang Bai Xiao na yan sa malaking puno ng President G? Wala talagang hiya. Kaya ikaw ba talaga si Bai Xiao? Ako nga si Bai Xiao. Kung sasabihin ko sa iyo na mayroon akong kakaibang sakit, maniniwala ka ba? Hayaan na, hindi ka rin naman maniniwala. Hindi ko rin alam kung anong nangyayari, para akong biglang sinumpa. Nagbabago ang anyo ko buwan-buwan. Naging matandang lalaki ako, naging batang lalaki, minsan pa nga ay naging trans woman, at ngayon naman ay naging isang ginang.
Alam kong ang lahat ng ito ay mahirap paniwalaan, pero lahat ng ito ay totoo. Mukhang kawili-wili yan ha. Anong ibig mong sabihin? Inaakala mo bang nagsisinungaling ako? Pagkatapos ng lahat ng nakita mo ngayong araw. Ibig sabihin, yung mga lalaking nasangkot sa iyo sa balita, ikaw rin pala lahat yon? Ang mga lalaking nakuhanan ng mga reporter ay anyo ko lang din. Kahit kamay ng ibang lalaki ay hindi ko pa nahahawakan. Ilang taon din akong nanatili sa abroad. Nang mabalitaan ko ang tungkol sa mga lalaki mo, akala ko ay hindi ka na yung dati, hindi na ikaw yung batang babaeng inosente, at akala ko ay hindi mo na ako mahal. Bakit ganyan ang takbo ng isip mo? Nang malaman mong nagbabago ang anyo ko, mukhang natuwa ka pa? Hindi ko naman sinasadyang itago ang tungkol sa sakit ko, pero dahil hindi pa ito nakikita ng personal, kahit sabihin ko man ito, walang maniniwala sa akin. Pero dahil alam mo na ngayon, hindi na rin ako magpumilit sa'yo. Kung gusto mo, maaari na tayong maghiwalay ngayon din. Hindi ko hahayaang saktan ka ng kahit sino. Ang gusto ko ay kung sino ka talaga at hindi ang iyong panlabas na anyo. Bai Xiao, magplano na tayo para sa ating kasal. Ano? Ji Yunchen, may sakit ka ba sa utak? Alam mong isa akong halimaw, pero gusto mo pa ring magpakasal sa akin. Mukha na akong matandang ale, at nagagawa mo pa ring hawakan ako? Sabi ko sa iyo, ang gusto ko ay ikaw mismo bilang tao, hindi ang itsura mo. Bukod pa doon, wala ka namang ginawang kahit anong masama sa akin. Dahil lang ba sa kapansanan mo, makikipaghiwalay na ako? Anong iisipin ng ibang tao sa akin? At anong iisipin nila sa pamilya G? Tsaka, pag nalaman ni Lolo, siguradong hindi siya papayag. Ako. Bumalik na ako sa dati. Mabuti. Itsura lang naman ang habol ng mga lalaki. Sino ba ang hindi tumitingin sa ganda? Hindi mo kailangang aliwin ako, Ji Yunchen. Ako na ang kakausap sa lolo mo para ipatigil ang kasal natin. Hindi pa ba malinaw ang sinabi ko? Hindi ko ititigil ang kasal. Para iwas sa gulo, lumipat ka na sa bahay ko. Yauyaw, noong bata tayo ikaw ang nagtatanggol sa akin, ngayon ako naman ang magtatanggol sa iyo. Ikaw ang mapapangasawa ni Ji Yunchen. Kapag nasira ang reputasyon mo, maapektuhan ang pamilya Ji ko. Tumira ka sa akin, ititago natin ang kalagayan mo. Parang hindi naman maganda iyon. Di ba ayaw mong malaman ng iba na engaged na tayo? Kapag lumipat ako doon, malalaman din ng lahat, di ba? Malalaman din naman nila balang araw, mas mabuting unahan na natin. Bago pa kumalat ang chismis. Isa pa, hindi ko nakita ng malinaw kung paano ka nagbago kanina. Kailangang pag-aralan natin iyan sa bahay. Ang taong ito, may kakaiba kaya siyang gusto? Tamang-tama ang dating mo, habang wala ang lolo mo, palalitan natin ang asawa mo. Ma, ang kasal namin ni Bai Xiao ay ang lolo mismo ang nag-ayos. Hay nako, ang lolo mo ay nagiging ulyanin na, pati ba naman ikaw ay naguguluhan din? Ang pamilya G natin ang nangungunang pamilya sa kabisera, tapos mag-uwi ka ng isang artista, hindi ba't nagbibigay lang iyon ng kahihiyan sa pamilya G? Ang pamilya ni Pamilya Bai dati ay isa rin sa mga tinitingalang pamilya sa lungsod. Ilang dekada na ang nakalipas simula noon. Kung hindi naghirap ang pamilya Bai, mag-aartista ba si Bai Xiao para lang gamitin ang mukha niya sa pera? Ma, kung ipipilit nyo talagang kanselahin ang kasal, makipag-usap na lang po kayo sa lolo. Kahit napuntahan ko pa siya, sa sobrang tigas ng ulo ng lolo na iyon, siguradong hindi rin siya papayag sa akin. Matigas ang ulo ko? Dahil alam nyo naman pala na hindi ako papayag. Huwag na kayong humarang sa pagsasama ng dalawang batang ito. Pa, itong si Bai Xiao ay talaga namang hindi nababagay sa pamilya natin. Narito pa ako, kaya ako pa rin ang masusunod sa pamilya G. Sino man ang magtangkang palayasin ang napili kong apo sa tuhod, ay hinding-hindi ko mapapatawad. Lolo, ikaw talaga ang paborito kong lolo. Naiintindihan ka ng lolo mo. Wala namang okasyon. Bakit bigla mo akong isinama sa shopping? Maganda lang ang mood ko. Welcome po. Subukan mo ito. Lagot, magbabago na naman ang anyo ko.
Ji Yunshen, mukhang ang gwapo ko rito, di ba? Siguradong maraming babae ang mabibighani sa akin. Uy, tingnan mo. Pambabae pa ang pinili niya. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Akin ka, at sa akin ka lang dapat, kahit babae ay hindi pwede. May narinig ba akong hindi dapat marinig? Sila ba ay magkasintahan? Sigurado iyan. Pwede bang lumayo ka muna sa akin? Napakalapit nila sa isa't isa. Mukhang nagkamali sila ng akala. Anong akala? Ano pa nga ba? Siguradong iniisip nila na may kakaibang ugnayan tayong dalawa. Malapit naman talaga tayo sa isa't isa at ikakasal na tayo. Dalawang lalaki? Magpapakasal? Magkapatid lang talaga kaming dalawa. Huwag po kayong mag-isip ng masama. Hay. Kapag nagluluto, dapat pakuluin muna ang tubig bago ilagay ang mga gulay. Oh. Umalis ka, paalisin mo siya. Nay, ano po ang nangyayari sa inyo? Huwag mo akong tawaging nanay. Wala akong anak na katulad mo. Sino ba ang lalaking iyon? Siya po ang mapapangasawa ko. Ano? Nay, Gusto ng anak ko sa lalaki? At sinasabi mo pang ang lalaking iyon na balbon ang mukha ang mapapangasawa mo? Nay, Gusto mo ba akong bigyan ng sama ng loob? Ako, kailangan kong kumalma sandali. Kailangan kong lumabas para kumalma. Lalabas lang muna ako. Mukhang nagkamali yata si tita. Siguro dapat akong lumabas para magpaliwanag sa kanya? ikaw, kung ngayon mo sa kanya ipapaliwanag ang lahat, baka atakihin siya sa puso doon mismo. Sa bagay. Halika na, matulog na tayo. Kailangan pa nating mag-shoot ng advertisement bukas. Oh? Tatabi ako sa inyong matulog? Bakit? May problema ba? Lalaki ka. At babae ako. Hindi ba parang hindi tama? Sigurado ka ba na magkaiba talaga tayo ng kasarian sa lagay nating ito? Matulog na muna kayo. Maliligo pa ako. Sasamahan na kitang maligo. Bai Xiao, hindi ko akalaing ganyan kakapal ang mukha mo. Pagkatapos mong mag-inarte noong nakaraan, may gana ka pa talagang pumunta sa G-Group para sa advertisement. Kung ako sa'yo, matagal na akong nagtago sa kung saan. May kontrata ako sa G-Group. Ang tanging endorser ng G-Group ay walang iba kundi ako. Kung hindi ako pupunta, sino ang papalit? Ikaw. Tama ang hula mo. Ang bagong endorser ng G-Group ay pinalitan na at ako na iyon. Ano? Hindi mo pa ba alam? Noong araw na umalis ka, ang bagong vice president ng G-Group ay pinuntahan ako at sinabing ako na ang papalit sa iyo bilang bagong brand ambassador ng G-Group. Ang pagpapalit ng brand ambassador? Bakit hindi ito sinabi sa akin ni Ji Yunchen? Bai Xiao, kahit gaano ka pa kagaling, wala pa ring saysay. Ang sama kasi ng ugali mo, kaya siguradong hindi ka magtatagal. Pinapayuhan kitang maging praktikal. Alis ka na sa industriyang ito, huwag ka nang magpahiya sa sarili mo. Huwag mo nang hintayin ang oras mabangga mo ang lahat ng mga bigatin dahil kahit mapagtataguan, ay wala nang matitira sa iyo. Sinasabi mong ikaw na ngayon ang ambassador ng G-Group, pero nasaan ang kontrata mo? Sa harap ng bagong vice president ng G-Group, baliwala ang kontrata. Ang salita niya ang batas sa lahat. Bai Xiao, alam kong naiinggit ka sa akin, pero kung itutuloy mo ang pagmamatigas mong iyan, paniguradong sa iyo rin ito babalik. Kung sa bagay, mayroon ka ring mga taga-suporta, kaya kung makikita ng ibang tao na pinalalayas ka, sa tingin mo ba ay makakatuloy ka pa sa trabahong ito? Titingnan ko kung sino ang maglalakas loob na magpalayas sa kanya. President G, dumating po kayo sa tamang oras. Ang mga taong tulad ni Bai Xiao na walang moralidad, kapag nanatili sa G-Group, ay sisirain lang ang G-Group. Ginawa na ako ng bagong vice president na maging brand ambassador. Vice President? Ang lalaking iyon na si Zhao Tiangqi ay ginawa kang ambassador? Opo, President G. Matalas ang paningin ni Mr. Zhao at kinikilala niya ako. Naniniwala siya na kaya kong mapalago ang benta ng mga alahas ng G-Group. Huwag mong isiping hindi ko alam kung paano mo nakuha ang pagiging ambassador na iyan. Hindi ba't dahil sinamahan mo lang si Zhao Tiangqi sa kwarto? President G, ano po ang sinasabi niyo? Hindi ko po kayo maintindihan. Simula bukas, ayaw ko nang makita si Zhao Tiangqi dito sa G-Group. Aalis ka ba ng kusa o ako pa ang magpapaalis sa iyo?
Huwag mong isiping hindi ko alam kung paano mo nakuha ang pagiging ambassador na iyan. Hindi ba't ibinenta mo ang sarili mo kay Zhao Tiangchi? Ilabas niyo ang lahat ng baho ni Bai Xiao. Sisiguraduhin kong mawawalan siya ng dangal ngayon. Salamat nga pala kanina sa pagtulong sa akin. Sa totoo lang, ito naman ay pagkakamali ng kumpanya namin, kaya gusto kong humingi ng paumanhin sa iyo. Kung wala ka nang kailangang gawin, maghanda ka na dahil naghihintay na ang photographer. Sige po. Hello, tita. Ano po ang kailangan nyo? May balita ako, mahalagang balita, isang napakalaking balita. Naku, parang may nangyari ngang masama. Ipapawalang bisa ba ang kasunduan o nabisto na ba nila ako? Hindi ito maganda, talagang hindi ito maganda. Walang emosyon ang mukha niya, habang ang buhok naman ng lolo niya ay tila nakatayo. Bakit niyo po ako pinapunta agad dito? Xiao, tamang-tama ang dating mo. Naghahanda kaming dalawa ng iyong lolo ng mga regalo. Tingnan mo kung magugustuhan mo ang mga ito. Ano po itong nangyayari? Bakit tila iba ito sa inaasahan ko? Ang mga regalong ito ay dati pang ibinigay ni Lola ni Yunchen sa akin. At dahil magiging asawa ka na ng anak ni Pamilya G, dapat lang na maipasa ito sa iyo. Pero hindi pa po kami kinakasal ni Yunchen. Malapit na kaming magpakasal. Nandito na ang mga regalo. Maaari niyo na itong tingnan, Batang Ginang G. Xiao, ang mga pangkasal na ito ay pinalikha ko sa mga designer mula sa France. Para talaga sa iyo, tingnan mo kung gusto mo. Magkano po ba ang gagastusin sa mga pangkasal na ito? Xiao apo. Isang beses lang ang kasal. Gawin mo kung ano ang magpapasaya sa iyo. Lolo, tita, kapag kakita pa lang namin ni Yunchen at ang pagpapakasal na agad, hindi po ba masyadong mabilis iyon? Paano kaming hindi magmamadali? Ang lokong batang iyon, nagsisimula ng magkagusto sa mga lalaki. Xiao, nasa tamang edad na kayo ni Yunchen, magpakasal na ng maaga. Mas mabilis ang paggaling kung magkakaanak ng mas maaga. Alam ba ni Yunchen ang tungkol dito? Si Yunchen? Hindi lang niya alam, kundi sang-ayon pa nga siya rito. Ma. Yunchen, sakto ang pagdating mo. Tulungan mo si Xiao na pumili kung may pangkasal ba siyang nagustuhan dito. Ma, sa sobrang pagmamadali mong pabalikin si Xiao, dahil lang ba rito? Yunchen, imbitahan mo si Lola ni Xiao at sabay-sabay tayong kumain para mapag-usapan na ang petsa ng kasal. Kasal? Kasal? Ayaw mo ba? Payag ako. Gusto ko. O ano pang hinihintay mo? Bilisan mo. Lolo, tingin ko pagdating sa kasal, hindi naman kailangang magmadali. Si Yunchen kasi, hindi pa siya nagpro-propose sa akin. Hoy bata ka! Narinig mo ba ang sinabi ni Xiao? Mag-set ka na agad ng petsa at ayusin ang proposal ceremony. Xiao, papayag ka bang magpakasal sa akin? Simula noong nangyari iyon, nag-aral ako ng taekwondo. Ngayon, hindi lang ang sarili ko ang kaya kong protektahan, pati na rin ikaw. Naku, bakit parang nakakatouch naman ito? Sa hinaharap, maging munting asawa ka na lang sa tabi ko, sapat na iyon. Ako na ang papasan sa lahat ng responsibilidad. Xiao, narinig mo ba? Kapag ang batang si Yunchen na ito ay sinubukang hamakin ka, ako mismo ang parurusahan siya. Sige, payag na ako. Kiss na. Kiss na. Kiss na. Lola, nakatakda na ang kasal sa katapusan ng buwang ito. Ano po sa tingin nyo? Sa katapusan ng buwan? Mula ngayon hanggang katapusan, 5 o 6 na araw na lang ang natitira. Hindi kaya masyadong mabilis ang mga pangyayari? Hindi po ito mabilis. Ang nanay ni President G, hindi ba dati ay tutol na tutol siya na magkasama kayo ng anak niya? Bakit parang biglang nagbago ang isip niya? At parang atat na ipakasal kayong dalawa? Kung papipiliin ka sa pagitan ng isang manugang na hindi perpekto at sa isang lalaking madungis at may balbas, kung ikaw ang nasa posisyon niya, ano ang pipiliin mo? Noong nagbalat kayo kabilang lalaki, habang magkasama kayo ni President G, nahuli kayo ng nanay niya. Masasabi nating swerte pa rin tayo sa nangyari. Magmoling tayo bukas? Malapit na kayong ikasal ni President G. Napakasayang balita nito, kaya dapat lang nating ipagdiwang. Pupunta lang muna ako sa banyo.
Ate, nagbanyo ka lang. Bakit ang tagal mo yata? Huwag mong sabihing nagbago na naman ang anyo mo. Huwag mong sabihing nagbago ka na naman ng anyo. Anong nangyayari sa iyo nitong mga nakaraang araw? At bakit napakadalas nito? Bakit ka ba sobrang kinakabahan? Tayong dalawa lang ang nandito? Kaya kahit magbago ka pa ng anyo, walang makakaalam niyan. Ranran, sino ba ang kinakausap mo riyan? Pasensya na, maling tao po ang napagkamalan ko. Pasensya na, may problema lang ako sa isip, hilig ko po ang makipag-usap sa sarili, huwag niyo na po akong pansinin. Ate, bakit ngayon mo lang napiling lumabas? Napagkamalan ko ang babaeng iyon na ikaw, at marami akong nasabing hindi dapat. Bai Xiao, talaga bang nagbabago siya ng anyo at nagiging ganap na ibang tao? Sigurado ka ba? Napaka-imposible niyan. Ituloy niyo lang ang pagbabantay. Gumawa kayo ng paraan para makakuha ng ebidensya. Maliwanag po. Ranran, wala ka bang napapansin na parang may sumusunod sa atin? Wala naman akong nararamdaman. Baka nagiging masyado ka lang praning? Ganoon ba? Siguro dahil lang ito sa sobrang stress ko. Ate, huwag mong sabihing dahil ito sa nalalapit ninyong kasal ni Kuya? Sa totoo lang, hindi mo kailangang bigyan ng pressure ang sarili mo. Kahit na may kakaiba sa iyo, hindi iyon iniintindi ni Kuya. Dahil sa makahanap ka ng lalaking kasing gwapo at kasing maunawain niya, dapat ay matuwa ka na lang. Ang dami mong alam. Ano ba ang ibinigay sa iyo ni Yun Chen? Nasuhol, at todo puri ka sa kanya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Anong sinabi mo? Ang babaeng yan na si Bai Xiao ay magpapakasal kay Ji Yun Chen? Hinding-hindi ko hahayaan si Bai Xiao na mamuhay ng matiwasay bilang isang mayamang asawa. Sa araw ng kasal niya, bibigyan ko siya ng isang malaking sorpresa. Salamat. Ji Yun Chen, anong ginagawa mo? Tumayo ka riyan. Naging mabilis ang pag-propose ko noon at pagkatapos kong mag-isip, nagdesisyon ako na kailangan ko muli na formal na mag-propose sa iyo. Ji Yun Chen, hindi mo na kailangang gawin ito dahil noong huli ay dahil lang sa... Kahit ano pa ang dahilan, gusto ko lang na malaman mo kung ano ang mayroon ng iba, dapat ay mayroon ka rin. Ji Yun Chen, salamat sa iyo. Handa ka bang magpakasal sa akin? Oo, tinatanggap ko. Xiao, gagawin kitang pinakamasayang babae. Yun Chen. Salamat. Wow ate, sobrang mapagbigay naman ng asawa ni ate. Binigyan ka pa talaga ng isang buong grupo ng mga kotse. At pati na itong dambuhalang singsing na may brilyante. Napakaswerte mo talaga ate. Sino ba ang nakakaalam kung ano ang nasa isip niya? Ate, magtapat ka nga sa akin. Kayo ba ng asawa ni ate ay... Huwag kang mag-imbento ng kung ano-ano. Wala kaming ginagawang masama. Mamaya, bibigyan kita ng regalo. Iuwi mo ito at gamitin nyo ng asawa ni ate para mas maging malapit kayo sa isa't isa. Anong klaseng regalo iyon? Isang bagay na magpapaakit ng husto sa isang lalaki. Ranran, huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan. Bai Xiao, napakasama mong babae. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Halo, ikakasal na ang dati mong kasintahan bukas? Interesado ka bang pumunta para mang-abala? Seductiveness ng uniform? Ha? Itong si Bai Ranran, hilig talagang gumawa ng mga kakatwang bagay. Ayaw ko itong suotin. Pero bukas naman papakasalan ko na si Ji Yun Chen. Wala namang masama kung susubukan ko itong isuot, di ba? Tamang-tama pala ang sukat. Bakit walang malaking salamin dito sa loob ng kwarto? Ano? Apo, iyan ang tinatawag nilang pang-akit gamit ang uniform. Mukhang may pag-asa na akong magkaapo. Ikaw na bata ka. Galingan mo. Ako. Nagsuot ka niyan para lang ba hintayin ang pagbabalik ko? Huwag kang ganyan, hindi pa nakakalayo si Lolo. Andito ako para paalalahanan kayong dalawa.
Bukas na ang araw ng kasal nyo. Dahan-dahan lang. Napakaganda. Isa pa rito. Ang kasal ng aking anak, kung magiging usap-usapan man sa buong lungsod, ay nakadepende na sa inyo. Kaya mamaya, ayusin nyo ang pagkuha ng litrato. Kasal ng dati mong girlfriend ngayon. Hindi ka ba aakyat para batiin siya? Sa ganito kaimportanteng okasyon, sisiguraduhin kong mabibigyan ko siya ng magandang pagbati. Bai Xiao, nakahanda na ako para sa kahit anong mangyari ngayong araw. Siguradong wala ka ng kawala. Ate, nakahanda na ang lahat. Yao-yao, Nandyan na! napakaganda mo. Sige pa. Tumingin kayo sa camera. Napakaganda ni Miss Bai ngayon. Maaaring magbago ang anyo ni Bai Xiao anumang oras. Kaya bilisan mo at lumapit ka sa kaniya. Siguraduhin mong makukuhanan siya habang nagbabago siya bilang isang halimaw. Yao-yao, nagbabago ka na naman ba? Naku, yari na talaga ako. Ate, isuot mo agad ang belo mo. Huwag na huwag mong hayaang mahulog ito. Kundi ang tungkol sa pagbabago ng anyo mo, ay talagang hindi na maitatago. Congratulations po. Kahit na may suot siyang belo, anong magagawa niyan? Siguradong hindi pa rin siya makakatakas. Xiao, matagal na tayong hindi nagkita. Song Bacon, anong ginagawa niya rito? Song Baiken, anong balak mong gawin? Nabalitaan ko na ikakasal si Xiao, kaya sadyang nagpunta ako para magbigay sa kanya ng regalo. Hindi kailangan ni ate ang kahit anong regalo mula sa iyo. Kinakausap ko si Xiao, isang hamak na tauhan ka lang ni ate. Hayaan mong si ate ang makipag-usap sa akin. Sino ka ba? Ako ang dating kasintahan ni Xiao. Narinig kong ikakasal si Xiao ngayong araw, kaya narito ako para batiin siya. Sino ang may kailangan sa bati mo? Bakit ang boses ng bride parang iba sa naririnig ko? Napakababa nito, para itong boses ng isang lalaki. Ano bang pinagsasabi mo? Huwag mong sabihin na ang nasa ilalim ng bilong iyan ay hindi si Ate Xiao kundi ibang tao. Ang pangangatawan na iyon, bakit parang napakapamilyar? Hindi kaya totoo na pinakasalan niya ang lalaking iyon at dinala rito sa bahay? Alam niyo, noong nakaraang araw, may narinig akong chismis. Sabi nila, itong si Ate Xiao, marunong daw siyang mag-iba ng anyo, nagiging lalaki o babae, nagiging bata o matanda. Nag-iiba ng anyo? Nagiging ibang tao? Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. Ipaalis niyo sa bride ang kanyang belo para malaman natin kung totoo ba o hindi, di ba? Sang-ayon ba kayo sa akin? Tama, sang-ayon kami. Patay, anong gagawin ko ngayon? President G, para po sa inyong pangmatagalang kaligayahan, pinapayuhan ko kayong mas mabuti kung ang bilong ito ay inyong itaas para masuri nyo ng maigi. Sa ganitong paraan ay makakasiguro kayo. May sakit lang po si Yao-Yao, kaya hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang lalamunan. President G, nagbibiro ba kayo? Pinagdududahan mo ba ang sinasabi ko? Sa tingin ko, tama ang sinabi ng batang babaeng ito, itaas niyo ang belo. Dito sa Pamilya G, hindi kung sino-sinong mababang uri ang pwedeng pumasok. Ha? Huwag na po kayong manggulo. Kapag naglakas loob ka ngayong gumawa ng kung ano-anong gulo, itatakwil na kita bilang anak ko. Itaas mo ang belo. Ma, papaliwanag ko po sa inyo mamaya, pero huwag na po kayong manggulo ngayon. Hanggat hindi ko nalalaman kung sino ang nasa likod ng belo na iyan, wag mo muna akong tatawaging ina. Naglakas loob ka ba? Talagang palitan ang nasa likod niyan? Mapo, Bai Xiao? bakit mo sinaktan si Yunchen? Anong nangyayari? Si Yao? Ano ba talaga ang nangyayari rito? Ma, baka nagkakamali lang po kayo. Ang totoo niyan ngayong araw, medyo masama po ang pakiramdam ko. Nag-aalala sa akin si Yunchen, kaya pinayagan niya akong humabol na lang. Para sa kaniya, isinama niya lang muna ang pinsan ko para lang makumpleto ang seremonya. Totoo ba ang lahat ng sinasabi mo? Siyempre naman po. Ma, paano ko naman po kayo magagawang linlangin sa ganitong bagay? Hindi ito maaari. Imposible ito. Peke kang Bai Xiao. Ang totoong Bai Xiao ay siya. Security. Paalisin ang dalawang mapanirang puring taong ito sa paningin ko. President G, isang malaking pagkakamali lang po ang lahat. President G, pakinggan mo po ang paliwanag ko, President G. Anak, patawarin mo ako at nagkamali si mama kanina. Masakit pa ba ang mukha mo?
Ma, wag mo na po, yung isipin, pumasok na tayo sa loob. Lahat po, sumunod kayo sa akin. At pumasok na tayo sa loob. Halina kayo, pasok po tayo. Yunchen, ano ba talaga ang nangyayari? Sino ba ang babaeng iyon na kamukhang kamukha ko? Siya ang proxy na kinuha ko para sa iyo. Isang proxy? Simula nang malaman ko ang kakaiba mong kondisyon, pinakisuyo ko na kay Sekretaryo Lee na kumuha agad ng kapalit para may nakahanda tayo kung kailanganin. Hindi ko akalain na magagamit na natin siya ngayong araw. Yunchen, ang galing mo talaga. Panatag ang loob ko kapag kasama kita. Tama na yan, baka may makakita sa atin. Ayaw ko, gusto kitang yakapin. May lakas ka pa ng loob na humingi ng pera sa akin? Kung hindi dahil sa pagpapakalat mo ng peking balita, hindi sana ako mapapalayas at hindi pa sana ako bibigyan ng babala ni President G? Hindi mali ang impormasyong nakuha ko. Totoong nagbabagong anyo. Si Bai Xiao. Ibig mo bang sabihin ay sinisisi mo ako? Ano man ang mangyari, napagod ako sa pagtulong sa iyo. Kung hindi man $500,000, dapat ay bigyan mo ako kahit $250,000. Sige, kung gusto mong kumuha ng pera sa akin, kailangang makunan mo muna si Bai Xiao ng ebidensya ng pagbabagong anyo. Kung hindi ay huwag kang aasang makakakuha kahit isang kusing. Hindi lang iyan, oobliga pa kitang ibalik sa akin ang lahat ng perang na ibigay ko na sa iyo. Dahil kung hindi, maghanda ka ng makatanggap ng liham mula sa abogado ko. Yunchen, naihanda ko na po ang tubig para sa pampaligo nyo. Yao-yao, kung magbabagong anyo ka ulit bilang isang lalaki, ituturing na lang muna kitang parang kapatid dahil baka kung ano pa ang isipin ng ibang tao. Bakit? Hindi ka naman ganyan dati. Hindi ka lang hindi natakot sa iisipin ng iba, kundi ikaw pa ang namilit sa akin na dito tumuloy. Bakit? Bagong kasal pa lang tayo ay pinapakita mo na agad ang tunay mong kulay? Sino ang tumatawag? Si Song Baiken. Ang dating nobyo ba iyon na nanggulo sa kasal? Ex-boyfriend? Yao-yao, naging matigas ang ulo mo. Sinabi ko na sa'yo na ako lang dapat ang lalaki sa buhay mo. Sa pagitan namin ni Song Baichen, matagal na kaming tapos at hindi ko rin alam kung bakit. Bigla na lang siyang sumulpot. Pero bakit parang sa tingin ko, may nararamdaman pa siya sa'yo? Ano man ang iniisip niya, wala na akong nararamdaman para sa kanya. Dahil sa sinasabi mong ex-boyfriend na yan, muntik nang mapurnada ang ating kasal. Sinampal pa ako ng nanay ko. Ngayon, sabihin mo, paano mo ako babayaran sa lahat ng ito? Paano mo ba gustong bayaran kita? Anong ginagawa mo? Hindi ba't sinabi mo na kapag nagmamasculine ako, ay lalayuan mo muna ako? Baka kasi magkamali ng akala ang mga tao. Ang iniisip ng ibang tao ay wala akong pakialam doon. Ate, ito. Ate, anong nangyari sa binti mo? Hindi kaya dahil yan sa kagabi, nung kasama mo ang aking bayaw, na parang nag-all night kayo, kaya napagod ka ng husto? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano riyan. Bakit ka naman mahihiya sa akin? Sige na, kumusta ang gabi niyo ni bayaw? Anong kumusta ang pinagsasabi mo? Huwag ka nang magmamaang-maangan, iyong tungkol syempre sa nangyari. Hay naku, tumigil ka na sa pangaasar mo. Tulungan mo na lang akong pumasok sa trabaho. Xiao, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Xiao, alam ko na. Naghihimagsik ka pa rin sa akin. Dahil sa nangyari noon, pero hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo at isakripisyo ang habambuhay mong kaligayahan para lang sa akin. Ano bang pinagsasabi mo? Anong ibig mong sabihin para sa iyo kaya sinasakripisyo ko ang kaligayahan ko? Hindi ba't ginagawa mo lang iyan para asarin ako? Kaya ka nagpakasal kay Ji Yunchen? Napakataas naman ng tingin mo sa sarili mo. Nagpakumbaba na ako sa iyo. Bakit kailangan mo pang magsabi ng mga salitang hindi totoo para saktan ako? Hindi ko alam kung hindi mo ako naiintindihan o sadyang makapal lang ang mukha mo. Pero sinasabi ko sa iyo, kasal na ako at may asawa na, kaya huwag mo na akong gambalain. Kung hindi, huwag kang magrereklamo kapag napasama ka sa akin. Bai Xiao, hindi ka makakatakas sa akin. Anong ginagawa mo rito? Siya ang bago nating pinirmahang influencer, si Song Baiken. Ang kumpanya ay magsisimulang mag-shoot ng isang maikling drama at kayong dalawa ang magiging mga pangunahing bida.
President Tang, pwede bang palitan ang lalaking bida? Bai Xiao, mukhang lumalaki na ang ulo mo. Nagpapakitang gilas ka na pati sa akin? Tungkol sa pagtakas mo noong party, hindi pa kita pinagbabayad doon. Ngayon naman ay sinusubukan mo ako? Mali ako noong nakaraang beses, pero nakapag-sorry na ako at naglabas na ng pahayag. Mababawi ba ng sorry mo ang mga nawala sa akin? Si Bai Ken ang piniling tao ng mga investor. Kailangan siya ang maging bida. Dapat ka ring magpasalamat kay Bai Chen. Dahil kung hindi sa kaniya, sa reputasyon mong iyan, hindi ko. Ibibigay sa iyo ang pagiging bidang babae. President Tang, ang ibig mo bang sabihin, ang role na ito ay dahil kay Song Bai Ken? Hindi ko talaga alam kung anong nakita sa iyo ni Bai Ken. Sa dami ng magagaling na aktres sa ilalim ng Haina, ikaw pa na walang utang na loob ang napili niya. Hay nako, President Tang, palamig ka muna. Kumalma ka lang po. Si President Tang ay talagang prangka. Ganito lang talaga siya magsalita. Pero wala naman siyang masamang intensyon, kaya huwag mo na lang seryosohin. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Xiao, ang dahilan kung bakit ako bumalik ay para makipagbalikan sa'yo. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Song Bai Ken, huwag ka nang umasa. Kinasal na ako. At hindi ko kailangan ang role na ito. Tara na. Ate, Kung hindi ako nagkakamali, hindi ba't pumirma ka ng kontrata sa Haina? Kung hindi mo susundin ang kontrata, kailangan mong magbayad ng danyos na 50 milyong dolyar. Sigurado ka bang dahil lang sa galit mo sa akin, ay ilalabas mo ang 50 milyong dolyar na iyon? Napakababa mo. Ayaw ko rin namang gawin ito, pero pinilit mo ako. Alam kong kamakailan lang ay nakahanap ka. Nakasandal ka na sa malakas na si Ji Yun Chen. Pero ang 50 milyong dolyar ay hindi biro ang halaga. Kakakasal nyo pa lang, sa tingin mo ba, bakit naman niya ilalabas ang 50 milyong dolyar para sa iyo? pumunta ka na rito sa Haina Media. Inaapi ang asawa mo. Tapos ka na. President G, alam ko pong nagkamali ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Sisiguraduhin kong magtatrabaho ako ng husto para baguhin ang plano. G, President G, saan po kayo pupunta? Ililigtas ang aking asawa. Xiao, hindi na ako ang tulad ng dati na si Song Bai Chen. Alam kong wala pa ako sa yaman ni Ji Yun Chen at wala pang impluensya tulad niya. Pero konti na lang naman ang kulang ko, di ba? Bigyan mo lang ako ng kaunti pang oras. Masigitan ko pa siya. Kumita ka lang naman ng pera dahil sa mga babae. Tapos ipagmamalaki mo pa ng husto. Song Bai Ken, mahiya ka naman sa sarili mo. Ako, hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Noon, ipinagpalit mo ako para sa isang mayamang babae, para lang makarating ka kung nasaan ka ngayon. Ano naman ngayon? Ano naman ngayon kung ganoon? Inaakala mo bang napakalinis mo? Huwag mong sabihin sa akin na hindi para sa pera kaya ka nagpakasal sa kanya. Kaso lang hindi ka kasing suwerte ko. Dahil si Ji Yun Chen ay hindi magbabayad ng 50 milyong dolyar para sa'yo. 50 milyong dolyar lang? Iyan ba ang gagamitin mo para guluhin si Xiao? Sino ba ang minamaliit mo? Yun Chen, bakit ka nandito? Ako ang nagpasundo kay kuya para ipagtanggol ka. Kakaiba ka ah. Balak mong gumamit ng 50 milyong dolyar para pilitin ang asawa ko, di ba? President Ji, talaga bang gagawin mo iyan para sa isang bagong kasal at halos walang pinagsamang babae? Ilalabas mo ang 50 milyong dolyar na iyon? Basta para kay Xiao, hindi lang 50 milyon. Kahit 500 bilyong dolyar ay ibibigay ko nang walang pag-aalinlangan at saka, sinong nagsabing hindi maayos ang relasyon namin? Posible bang si Ji Yun Chen ay totoong nagmahal na kay Bai Xiao? Ginamit mo muna ang pera para pilitin ang asawa ko? Pagkatapos ay sinisira mo ang pagsasama naming mag-asawa. Sabihin mo, paano kita dapat parusahan? Anong ginagawa nyo? Ji Yun Chen, anong balak ninyong gawin? Huwag kang matakot. Sila ay tuturuan ka lang ng leksyon. President G, sandali lang po. Ano? Pakikiusapan mo ba ako para sa kanya? President G, pasensya na po talaga. Kasalanan ito ni Song Bai Ken. Napakawalang galang ng baguhang ito. Pagsasabihan ko po siyang humingi ng paumanhin sa inyo at sa inyong asawa. Alang-alang po sa akin. Patawarin niyo na po siya sa pagkakataong ito. Sino ka ba sa tingin mo? Nararapat ba kitang pagbigyan? Tama po kayo, President G. Wala po akong halaga. Kung hindi para sa akin, sana ay alang-alang sa kapatid niyo, alang-alang kay Ji Yun Shan. Pagbigyan niyo na po siya. Siya ba ang lalaking nagustuhan ni Yun Shan? Ipinagbilin po ng kapatid niyo na kailangan kong alagaang mabuti si Mr. Song. Ang panlasa ni Yun Shan talagang pasama ng pasama. Kaya pala, dahil sa puhunan ni Yun Shan, ay pinilit mong asawa ko? Ganoon ba? Hindi po, hindi ko po gagawin iyon. Mukhang ang lakas naman ng loob mo. Huwag mong kalimutan kung sino ang namamahala sa pamilya G ngayon. Bibigyan kita ng 3 araw, ayusin mo ang lahat ng gulo. Kung hindi, ipasasara ko ang kumpanya mo. Xiao, tara na.
nangyari na ang ganitong bagay, bakit hindi ka muna kumontak sa akin? Kasi ang iniisip ko ay kaya ko itong ayusin ng mag-isa, kaya ayaw ko na pong makaabala sa inyo. Ang layo ng turing mo sa akin? Tinuturing mo ba talaga akong asawa mo? Ang ganitong pangyayari ay hindi ko nahahayaang maulit pa sa pangalawang pagkakataon. Opo, Palalampasin ko muna ito? Huwag mo na itong uulitin muli. papangit ako sa pagpisil mo ng mukha ko. May iba pa pong tao rito sa loob ng sasakyan. Shanshan, iyang kuya mo ay talagang sobra na. Alam naman niya ang relasyon nating dalawa, pero hindi ka man lang niya binigyan ng kahit kaunting respeto. Gusto niya akong sirain sa industriya. Ang kahit sinong mang-api sa lalaki ko, ay hindi ko rin hahayaang makawala. Huwag kang mag-alala, tungkol sa paghihiganting ito, hahanap ako ng tangang gagawa niyan para sa iyo. Sige na. Sige po. Nasa mga kamay ko na ang kapatid mong babae, kung ayaw mong mawala siya, pumunta kang mag-isa. Ran. Zhao Ruo. Labag sa batas ang ginagawa mo. Alam mo ba iyon? Pakawalan mo na si Ran agad at hindi na kita paparusahan. Bai Xiao, nawala ang lahat sa akin dahil sa iyo. Tinarget pa ako ni Pamilya G. Ngayong sasabihin mo sa aking hindi mo na ako paparusahan? Hindi ba nakakatawa iyon? Anong ibig mong sabihin? Hanggang ngayon ba ay magmamangangan ka pa? Hindi ba ikaw ang nag-utos sa kumpanya na i-blacklist ako? Wala namang ibang tao rito? Para kanino pa ang pagpapakitang tao mong iyan, bruha ka? Nakakadiri ka? Dahil nawala ang lahat sa akin dahil sa iyo. Hindi rin kita hahayaang mamuhay ng matiwasay. Huwag mong sasaktan si Ran. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Kahit ano ay handa mong gawin? Oo. Huwag mo lang siyang sasaktan. Gagawin ko ang kahit anong hilingin mo. Mabuti kung ganoon. Sabi mo iyan, ha? Hindi ba marunong kang magbagong anyo? Magbagong anyo ka na. Kapag ginawa mo iyan, papakawalan ko si Bayran Ran, ang masamang babaeng iyon. Ipopost ko ang video sa internet habang nagbabagong anyo ka para malaman ng lahat na isa kang halimaw. Umalis po si Madam kaninang umaga at nawalan na kami ng balita sa kanya. Hanapin agad ang kinaroroonan ni Madam. Gawin ninyo ang lahat ng paraan, mahanap nyo lang siya. Tutukan nyo ang pag-imbestiga kay Song Beichen. Hinala ko ay may kinalaman siya rito. Opo. Yaw, sana ay nasa maayos kang kalagayan. Magbagong anyo ka na. Dali, gawin mo na. Magbagong anyo ka na, sabi. Haha, Bai Xiao. Totoo nga na nakakapagbagong anyo ka, gaya ng usap-usapan ng mga tao. Isa ka talagang halimaw. Bakit? Bakit ganito? Bakit ang isang halimaw na tulad mo ang nakakakuha ng lahat ng magagandang bagay? Bakit? Kung hindi dahil sa iyo, ako sana ang naging best female influencer ngayong taon. Pero hindi na magtatagal. Kamumuhian ka ng buong mundo at baka madala ka pa para gawing eksperimento. Sa oras na iyon, malalaman ng buong mundo na isa ka talagang halimaw. Wag mong i-post yan. Layas. Pumasok ka. Ji Yun-chen, ano ba talagang balak mong gawin? Binabalaan kita? Isa na akong sikat na tao ngayon. Kung may mangyaring masama sa akin, siguradong ang mga fans ko ay pagbabayarin ka. Nauubos na ang pasensya ko. At huling beses ko na itong itatanong. Nasaan si Xiao? Wala talaga akong alam. Nasaan ang asawa ko? Maliban na lang, kung gagapang ka sa pagitan ng mga binti ko, baka sakaling mapag-isipan ko. Zhao Ruo, sumusobra ka na. Mukhang hindi ka pa rin talaga marunong makinig. Dahil diyan, hayaan nating mga netizens ang magturo sa iyo ng leksyon. Sige, pumapayag na ako. Dahil pumayag ka na, gusto kong makita kung paano ang dating tinitingalang si Ginang G ay magmumukhang aso ngayon na nakadapa sa lupa habang nagmamakaawa sa akin. Bai Xiao, hindi ko akalaing darating ang araw na ito para sa iyo. Walang hiya ka, humanda ka sa akin. Bitiwan mo ako. Ang sama ng ugali mo, bitiwan mo ako, sabi. Halimaw ka. Kayong magkapatid ay parehong masamang babae. Kung talagang gusto mo nang mawala, ay itutuloy ko na ang balak ko. Huwag kang malikot. Bilisan nyo. Tulungan natin siya. Yao, gumising ka. Maayos ka lang ba? Huwag mo akong takutin ng ganito, Yaw. Gumising ka po.
Huwag mo na akong ugaing ganyan. Kung ipagpapatuloy mo iyan, ay mawawala na talaga ako. Tinatakot mo ako. Doktor, Doktor, kumusta po ang lagay ng asawa ko? Napakagwapong lalaki mo naman. Tapos, ang pinili mong asawa ay isang matanda. Ito ang tinatawag na tunay na pag-ibig. Masyado na siyang matanda. At dahil sa tinan mo ng kanyang katawan, malamang na 1 buwan na lang ang itatagal niya. Ano ang sabi niyo? Ulitin niyo nga ang sinabi niyo. kuya, huwag po kayong masyadong mabahala. Pakinggan niyo po muna ako. Kapag nagising na si ate, ay kusa ring gagaling ang kanyang mga sugat. Basta magising lang siya, ay magiging maayos din po ang lahat. Shanshan, hindi mo na pwedeng pabayaan at hindi na pwedeng tumanggalang dahil sa klase ng laro ni Ji Yunchen. Darating ang araw na sa pamilya Ji ay wala ng lugar para sa iyo. Ako ang target niya ngayon. Pero posibleng ikaw na bukas. Kailangan mo nang maghanda para sa kinabukasan mo. Kung ganoon, ano na ang gagawin ko? Kung papayag ka, tutulungan kita na kunin ang yaman ng pamilya Ji para maluklok ka sa pwesto bilang tagapamahala ng pamilya Ji. Pero ang tagapamahala ng pamilya G, dapat ay isang lalaki. Wala akong karapatang makipagkumpetensya kay Ji Yunchen. Paano kung sa halip ay magdalang tao ka para sa bata ng pamilya Ji? Anong ibig mong sabihin? Handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Magpapakasal ako sa pamilya niyo hanggang sa magkaroon ka ng tagapagmana para sa pamilya G at ang batang iyon ay magtataglay ng apelidong G. Kapag ang anak natin ang naging tagapamahala ng pamilya G, sa tingin mo ba sa pamilya G ay mahihirapan ka pa ring makuha ang respeto nila? Napakatalino mo. Dati ay umaabot lang ng 3 araw ang pagbabago ko. Pero kalahating buwan na ang nakakalipas ngayon. Bakit hindi pa rin ako bumabalik sa dati? Huwag naman sana. Yaw-yaw? Humigop ka muna ng lugaw. Ayokong kumain. Lumabas ka na. Yaw-yaw? Kalahating buwan mo na akong iniiwasan. Gusto ko sanang makipag-usap sa iyo ng maayos. Ganito na ang itsura ko ngayon. Ano pa ba ang pag-uusapan natin? Kahit ano pa ang maging itsura mo? Mananatili kang asawa ko. Hinding-hindi kita pagtatawanan o kamumuhian. Pero, kinamumuhian ko ang sarili ko. Sa itsura kong ito, hindi na ako karapat-dapat sa iyo. Yaw-yaw. Yunchen, maghiwalay na tayo. Yaw-yaw. Bumalik na ang dating itsura mo. Bumalik na ako sa dati? Talagang bumalik na ako sa dati. Yunchen, napakaganda nito. Bakit parang hindi ka masaya? Dahil kahit wala akong pakialam, gusto mo pa rin makipag-diyorsyo sa akin. Sabihin mo, paano kita dapat parusahan? Pasensya na. Masyado lang akong kinabahan at natakot, kaya ko nagawa iyon. Ngayong kasal na tayo sa buhay na ito, hindi na kita kailanman iiwan, hanggang sa huling sandali ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Dapat pa tayong magkasama na tumanda ng sabay. Yunchen, salamat sa'yo. Mula ngayon, ang lahat sa akin ay sa'yo na rin. At ang lahat sa akin ay sa'yo rin. Nga pala, tungkol sa mga sabi-sabi sa iyo sa internet, tila may kinalaman si Zhao Ruoruo at si Song Beiken. Gusto mo bang tulungan kita? Sa pagkakataong ito, gusto kong ako mismo ang re-resolba nito. Hello, President Tang. Song Bacon, ang dami mo na masyadong mga negatibong balita. Tatapusin na ng kumpanya ang kontrata mo. Teka lang, President Tang. Huwag naman, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Ako. Hello? Shanshan, napapalibutan na ng mga reporter ang bahay ko. Talagang wala na akong ibang lugar na mapupuntahan. Kung pwede sana, lilipat muna ako sa lugar mo. May kapal ka pa ng mukhang lumipat dito? Sa dami ng ginawa mong maruruming bagay, alam na ngayon ni Lolo at tutol na siyang magpakasal ako sa'yo. Bakit naman ganoon? Kaya naman pala ganito na lang kalaki ang galit ni Ji Yunchen sa'yo dahil nakuha mo pang lumapit sa babae niya. Alam mo ba, hindi kanya tinapos at tinuring niya iyon bilang awa sa iyo. Shanshan, paano ko naman magagawang akitin ng babae ni Ji Yunchen? Ako, ang totoo ay ang masamang babaeng iyon. Siya ang naghahabol sa akin. Shanshan, tandaan mo magkasama tayo at nasa iisang bangka lang tayo. Kahit anong mangyari ay hindi mo ako pwedeng iwanan ng ganito. Isipin mo, kung wala ako, ano na ang gagawin mo sa pamilya Ji? Paano mo kakalabanin si Ji Yunchen? Shanshan, ang pinaka-importante ngayon ay magkaisa tayo laban sa kanila, imbes na magduda tayo sa isa't isa, o kaya naman ay mag-away-away tayo. Anong dapat nating gawin?
Dapat tayong magpakasal agad at gumawa ng hakbang para mapigilan ang usap-usapan. Sige, naniniwala ako sa'yo. Talaga? Alam ko namang pinakamabait ka talaga. Pero bago tayo magpakasal, mayroon pang isang mas mahalagang bagay na dapat gawin. Ano iyon? Gumawa na tayo ng bata para makuha natin ang karapatan sa pamana. Uminom ako ng 2 gamot kanina. Isang siguradong magandang gabi ang ibibigay ko sa iyo. Ate, hindi ito maganda. May nangyaring masama. Bilisan mong pumunta rito. Bakit? Anong nangyari? Biglang nahimatay si Lola at ngayon ay sinusubukang iligtas sa ospital. Anong nangyari? Anong nangyayari? Ate, biglang nahimatay si Lola kanina. Pero huwag kang mag-alala, maayos naman ang kalagayan ni Lola noon pa. Siguradong magiging maayos ang lahat. Doktor, kamusta po si Lola? Base sa pagsusuri, nasa malalang yugto na ng sakit ang pasyente, iha, handa nyo na ang inyong kalooban. Ate. Lola, bakit mo ba ito inilihim sa amin? Xiao, simula nang mawala ang iyong mga magulang, kahit na bata ka pa, ikinaw na ang bumalikat sa responsibilidad ng buong pamilya, hindi na makuha ni Lola. Nadagdagan pa ang mga alalahanin mo. Ano po bang sinasabi nyo? Pamilya ko po kayo, kaya kailanman ay hindi kayo magiging abala sa akin. Hindi pwede. Kakausapin ko ang doktor, sisiguraduhin kong gagaling kayo. Ito ang lahat ng perang ibinigay mo sa akin noon. Hindi ko iyan ginastos. Bagamat hindi ito marami. Sa oras na may kailangan ka, baka sakaling makatulong ito sa iyo. Lola, ayoko po. Sa inyo na lang po ang perang ito. Ako na isang matandang wala ng lakas. Kung itatago ko pa ang perang ito, saan ko pa ito gagamitin? Ang tanging inaalala ko na lang ngayon ay ikaw at si Ranran. Kahit nakasal ka na, alam kong ang katawan mo ay palaging may problema. Natatakot ako na kapag nalaman iyon ni Yunchen, baka kung anong gawin niya sa iyo. Lola, huwag po kayong mag-alala. Mabuti po sa akin si Yunchen. Tsaka, alam niya ang sikreto ng pagbabagong anyo ko at hindi niya ako hinusgahan. Kung ganoon, ngayon ang lola niyo ay panatag na ang loob. Lola? Lola? Lola, gising po kayo. Lola! Lola, Huwag niyo po akong takutin, Lola. Lola, huwag niyo po akong iwan, Lola. Ano man ang mangyari sa hinaharap, mananatili ako sa tabi mo. Lola. Kiyaw, sa wakas ay bumalik ka na rin. Hindi pa natin nagagawa ang huling drama natin. Kaya kailangan nating pag-usapan kung kailan sisimulan ang pag-film. Nandito ako para mag-terminate ng kontrata. Sigurado ka na ba talaga sa pag-cancel ng kontrata mo? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, naisip ko na at nalinawan na ang isip ko. Maraming bagay sa mundo na, kumpara sa suporta ng mga fans at pang-aalipusta, ay mas gusto ko pang mamuhay ng tahimik at simple. Pero pasikat pa lang ang karir mo ngayon? Sigurado ka bang bibitaw ka sa gitna ng tagumpay mo? Desidido na po ako. Dahil nakapagdesisyon ka na, sasabihan ko na lang ang personnel mamaya na ipadala sa iyo ang termination contract. President Tang, maaari po ba akong humingi ng pabor? Ano iyon? Sa totoo lang, gustong-gusto talaga ni Ranran ang pag-arte. Kaya lang noon pa man, dahil sa akin, ay nanatili lang siya sa likuran ko at pinalampas ang maraming magandang pagkakataon. Maaari niyo po ba siyang bigyan ng pagkakataon? Siyempre naman. Hindi lang iyon. Papayag din ako sa termination mo nang walang anumang bayad. ang matandang ito, kailan pa siya naging ganito kabait? Tungkol naman kay President G, nakikiusap ako sa inyo. Napakiusapan ako ng maganda sa kaniya. Huwag po kayong mag-alala, President Tang. Ang kabutihan ninyo ay ipaparating ko kay Yunchen. Alam ko na, hindi talaga magiging ganito kabait ang matandang ito nang walang kapalit. Ji Yunshan, talagang pinapagalit mo ako ng husto. Lolo? Alam kong hindi mo gusto si Baiken, pero dinadala ko ang anak niya. Balak mo ba talagang panoorin na lang ang apo sa tuhod mo
Na lumaking walang tatay? Parehong-pareho kayo ng nanay mo. Pareho kayong masamang tao. Lolo? Hinahanap ko lang ang kaligayahan ko? Bakit kapag galing sa inyo, parang napakasama ko na? Sa tingin niyo po ba, hindi niyo kailanman itinuring na tunay na apo? Sana nga ay hindi na lang nagkaroon ng apo na tulad mo. Kung hindi lang dahil sa tatay mo na nakiusap bago siya nawala, hindi kailanman kukuhanin ng pamilya G ang isang anak sa labas na gaya mo para hayaan kang mabuhay. Dahil sinabi niyo na po iyan, malaki na po ako ngayon. Sana po, Lolo, ay maibigay niyo na ang mga shares na iniwan sa akin ng tatay ko bago siya nawala. Wala kang utang na loob. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpalaki sa iyo hanggang sa maging tao ka? Hindi ba't sinabi niyo lang kanina? Kinuha niyo lang ako dahil sa yumaong tatay ko? At dahil hindi niyo naman po ako kailanman itinuring na pamilya, bakit kailangan niyo pang angkinin ang mga shares ko? Sige. Ibibigay ko na sa iyo ang mga shares ngayon at mula sa oras na ito, lumayas ka na rito sa pamilya G. Nakakainis talaga. Ma, Yunchan. Ano po ang nangyari kay Lolo? Ano pa nga ba? Hindi ba dahil lang din sa ex-boyfriend mo at sa gulo na dinala ng anak sa labas na iyon? Ang bahay na ito ay ginawa ninyong magulo para hindi ko na kayang tumira dito? Huwag mo na masyadong isipin iyon. Ganyan talaga ang mama ko. Ano ba talaga ang nangyari? Pinipilit ni Ji Yunshan na pakasalan si Song Beichen. At kinuha pa niya ang mga share na para sa kanya. Talagang hindi na tayo tinantanan ni Song Beichen. Ang pagpapakasal niya kay Ji Yunshan ay baka sigurado ay para kalabanin kayo ni G Group. Ang pagpunta niya ngayon ay sigurado akong dahil sa atin ni G Group. Shanshan, ang pakikipag-usap mo kay Lolo kanina, hindi ba't masyado kang naging bastos? Bakit hindi ka bumalik at humingi ng tawad sa kanya? Bakit ako hihingi ng tawad? Napakawalang puso ng matandang iyon kung magsalita. Bakit ako susuko sa kanya? Hindi sa ganoon. Kahit anong mangyari, lolo mo pa rin siya, di ba? Higit sa lahat, si Pamilya G pa rin ang masusunod ngayon. Kapag ginalit mo siya ng husto, walang mabuting maidudulot yan sa plano natin. Ang matandang iyon, hindi naman niya ako kailanman tinuring na mahalaga, hindi niya talaga ako tutulungan. At isa pa, ang mga share ng papa ko ay nasa kamay ko na ngayon, sa G Group naman, ay may pwesto na rin ako, hindi ko na kailangang matakot sa matandang iyon. Gamit ang mga share na ito, pababagsakin ko ang Ji Yunchen. Siguradong magmamakaawa sa akin si Bai Xiao. Shanshan, tingnan mo, isa ka ng shareholder ng G Group. Maari ka bang humanap ng paraan na maipasok din ako sa G Group? Kahit anong posisyon ay ayos lang. Sige, simula bukas, papasok ka na sa G Group, paltan mo ako sa pagpapatakbo ng kumpanya. Talaga? Siyempre naman, ikaw bilang asawa ko, nararapat lamang na ipagkatiwala ko sa iyo ang kumpanya. Basta kumita ka at ibigay mo ang pera sa akin, iyon na ang mahalaga. Shanshan, mahal na mahal kita. Dahil sa tangang ito na lalaban para sa akin sa Ji Yunchen, maaari na akong maupo ng maayos at makinabang ng libre. Kapag kontrolado ko na ang G Group, ang Bai Xiao ay mapapasa akin na. Xiao. Opisyal ko nang ipinapahayag. Simula sa araw na ito, isa na akong shareholder ng G Group. Sigurado ako na, sa lalong madaling panahon, ganap ko nang makokontrol ang G Group at papalitan ko ang pangalan nito sa grupong Song. Song Bacon, ang laki ng tiwala mo sa sarili mo ah. Si Ji Yunchen naman ay umaasa lang dahil pinanganak siyang mayaman, kaya siya nagkaroon ng ganyang tagumpay. Di ba? Hindi ako katulad niya. Nagsumikap ako para sa sarili ko. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon, sasabitan ko iyon para maabot ang tuktok. At ngayon, nakuha ko na ang pagkakataong iyon. Ang katulad ni Ji Yunchen na swerte lang sa pagkapanganak ay aapakan ko lang sa ilalim ng paa ko. Talaga? Siyempre naman! Noong bata pa ako, may isang mahusay na manghuhulang nagsabi sa akin na sa buhay kong ito, itatalaga ako sa isang mataas na posisyon. Matagal nang lipas ang sinaunang panahon at naniniwala ka pa rin sa mga ganyan? Napakabaduy mo, di ba? Binabastos mo na ang kabutihan ko. Kapag naging presidente na ako ng G Group, lahat ng babae ay mapapaibig ko. Kung hindi lang dahil sa tagal ng pinagsamahan nating dalawa, tingin mo ba papatulan ko ang isang tulad mo na dati ng may asawa? Sige nga, ulitin mo ang sinabi mo. Kahit 100 beses ko pang sabihin, pangalawang asawa na lang siya.
Kung ang bibig mo ay marumi, mas mabuti pang umalis ka na rito at maglinis. Ako? Nakikipagbiruan lang po ako kay Bayaw. Bakit naman sineryoso ito ni Hipag? Mukhang marami kang balak, pati ang pangalan ng G Group ay papalitan mo. Sige, tingnan natin kung ano ang kakayahan mo. Ji Yunchen, by Xiao? Kayong dalawang mga walang hiya? Humanda kayo sa akin. Itong si Ji Yunshan. Mukhang in love na talaga siya kay Song Bacon. Ibinigay pa niya ang posisyon ng shareholder sa kanya. Sayang naman, dahil ang katapatan niya ay mapupunta lang sa wala. Masyado kang nag-iisip. Si Ji Yunshan ay pinalaking spoiled ng nanay niya. Ang alam lang niya ay magliwaliw buong araw, kaya wala sa kumpanya ang isip niya. Ibinigay niya ang posisyon niya bilang shareholder kay Song Bacon dahil gusto lang niya ng mapag-uutusan. Kung ganoon, hindi ba takot si Ji Yunshan na baka takbuhan siya ni Song Bacon at kunin ang mga shares niya? Masyadong mangmang ang babaeng iyon. Akala niya porket kasal na sila ni Song Bacon ay sapat na. Akala niya dahil sa katibayan ng kasal ay hindi na siya mananakawan. Ang mangmang nga talaga niya. Noong iniwan ng lalaking iyon ang mana para sa kanya, nag-aalala siyang baka si Ji Yunshan bilang anak sa labas ay mahirapan sa pamilya Ji. Hindi niya akalaing napaka-uto-uto nito. Nasayang lang ang kabutihan ng loob ng tatay niya. Matagal na siyang wala. Hindi mo pa rin ba talaga kayang tawagin siyang papa? Nagkaroon siya ng anak sa ibang babae, pinabayaan niya kami ni mama. Hinding-hindi ko siya mapapatawad sa buong buhay ko. Paano na ang shares sa G Group? Hahayaan na lang ba natin na mapunta lang ng basta-basta kay Song Bacon na isang tagalabas? Ang share sa G Group, sa tingin ba niya ay ganoon lang kadaling kunin? Anong magandang plano ang naiisip mo? Mukhang maganda ang paraang iyan. Napakatalino talaga ng asawa ko. Hindi ba sinabi ko sa iyo na habang hindi pa natin nakukuha ang pagiging tagapagmana ng pamilya G, ay huwag mo munang kalabanin si Ji Yunchen? Hindi ko naman sinasadya. Pero ang babaeng iyan na si Bai Xiao ay pilit akong ginugood time at nakita pa kami ni Ji Yunchen. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang totoong nararamdaman mo para kay Bai Xiao. Binabalaan kita. Ang lahat ng nararamdaman mong iyan ay itago mo na lang sa sarili mo. Iba si Bai Xiao para kay Ji Yunchen. Anong kaibahan? May isa lang akong kinaguguluhan. Ang isang taong katulad ni Ji Yunchen, anong klaseng babae ang hindi niya makukuha? Bakit kailangan pa niyang pakasalan si Bai Xiao? Gayong isa lang siyang mahirap na heredera. Dahil lang naman sa babaeng iyon, niligtas niya si Ji Yunchen noong bata pa sila. Binabalaan kita? Kapag ikaw ay dahil lang sa masamang babaeng si Bai Xiao, ay masira ang mga plano ko, ay parurusahan kita. Huwag kang mag-alala. Kahit sino pa ang humarang sa atin, hindi masisira ang ating plano. Mahal? Na-miss kita? Pupuntahan na kita agad. Kumain ka na lang muna ng instant noodles doon. Walang hiya? Talamak talaga ang babaeng ito. Ma, ano po ang ibig sabihin nito? Xiao? Ito ang 10 milyong dolyar. Pumunta ka agad sa ibang bansa at maghanap ng matitirhan. Huwag mong hayaang mahanap ka pa ni Yunchen. Ma, maayos naman ang lahat. Bakit kailangan niyo akong paalisin ng bansa? At bakit hindi niyo ako hinahayaang makipag-ugnayan kay Yunchen? Kakasal mo pa lang sa pamilya G, pero agad namang nanggulo ang dating boyfriend mo kay Yunshan at pilit na gustong maging stay-in na manugang ng pamilya G. Huwag mong isiping wala akong alam sa masasamang balak ninyo. Hindi po ganoon. Hindi ako tulad ni Yunchen, kaya itigil mo na ang mga panloloko mo. Kung hindi lang dahil sa pinagsamahan natin bilang magbiyanan, hindi ko ibibigay sa iyo ang 10 milyong dolyar na ito para makaalis ka ng may dangal. Ma, talagang nami-misinterpret niyo po ako. Matagal na kaming walang ugnayan ni Song Bacon. Bibigyan lang kita ng 1 linggo, at kung pagkatapos ng 1 linggo ay narito ka pa rin sa pamilya G, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Naku ate, huwag ka na uminom. Ano ba talaga ang nangyari? Ang nanay ni Yunchen.
Pinaghihinalaan kami ni Song Bacon na may masamang balak. Binigyan niya ako ng pera dahil gusto niya akong paalisin sa G Group. Paano si Ji Yun-chen? Anong sinabi niya? Ipaghiganti kita. Wag na. Huwag? Hahayaan na lang ba natin si pamilyang G na ganito ka na lang apihin? Nagkamali lang ng akala ang nanay niya. Pinaalis ka na niya. Hindi ka man lang binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Paano mo ngayon makukuha ang katarungan? Ate, gumising ka ate. Kumusta na ang investigasyon? Ano ba talaga ang nangyari noon? Noong taon na iyon, tinalo si pamilya G ng kanyang mga kalaban, si Ji Yun-chen, at ang kanyang tatay ay naaksidente sa kalsada. Pero sinuwerte si Ji Yun-chen at nakaligtas siya. Gustong tapusin ng mga kalaban ng lahat. Kaya kinuha nila si Ji Yun-chen mula sa aksidente. Ganoon pala ang naging karanasan ni Ji Yun-chen. Hindi nakapagtatakang galit na galit si matandang Ginoong G kay Ji Yun-shan. Tapos, ano nang mangyari? Noon, si Bai Xiao na anak ni pamilya Bai ay nasa loob din ng sasakyan. Dumating din ang mga magulang ni Bai Xiao. At para mailigtas sila, ang mga magulang ni Bai Xiao ay nawala dahil sa gulo na iyon. Habang si Bai Xiao naman ay dahil sa mga taong iyon na nag-iniksyon sa kanya ng hindi pa alam na gamot, kaya nawala ang ilan sa mga alaala niya. Ang ibig mo bang sabihin, ang mga magulang ni Bai Xiao ay nawala dahil kay Ji Yun-chen? At dahil si Bai Xiao ay naturukan ng gamot, nakalimutan niya ang lahat ng iyon? Maaring sabihin ganoon nga. Bai Xiao, kapag nalaman mo na kasama mo ang kalaban na kumuha sa tatay mo, sigurado akong magbabago ang lahat. At hindi ko alam kung magagawa mo pa na ibigay ang buong puso mo kay Ji Yun-chen. Ate, gumising ka po. Yao. Bakit hinayaan mo siyang uminom ng ganoon karami? May mukha ka pang iharap para tanungin ako? Bakit hindi mo tanungin ang mabait mong ina kung ano ang mga sinabi niya sa ate ko? Ano ang mga sinabi ni Mama kay Yao? Hindi naman ako ang nanay mo, kaya paano ko malalaman? Yao. Huwag mo akong hawakan. May asawa na ako. Siguradong susunduin ako ng asawa ko. Baliw na bata. Lasing na, pero ako pa rin ang iniisip mo. Dadalhin na kita pa uwi. Yun-chen, talagang sa amin ni Song Baiken ay wala talagang namamagitan. Alam ko. Sige na. Matulog ka na. Bakit? Ipinatawag mo ba ako? Para ipaghiganti ang babaeng iyon? Ma, Yao ay asawa ko na ngayon. Kaya sana ay galangin niyo naman siya. Hindi pa ba naging sapat ang kabaitan ko sa kanya? Kung hindi lang dahil sa kalokohan niya at ng dati niyang boyfriend, itinuring ko na sana siyang parang sarili kong anak. Nakukuha pa niyang gumawa ng kung ano-anong gulo, tapos ay magsusumbong pa siya? Hindi ba sinabi ko na sa inyo? Pagdating sa dalawang bata, huwag ka nang makialam. Kapag nagpatuloy ka pa sa panggugulo, ipapadala na kita sa ibang bansa. Gising ka na? Kahapon, noong lasing ako, wala naman akong nasabing hindi dapat. Wala naman, huwag kang mag-alala. Kumain ka ng lugaw para gumanang tiyan mo? Ikaw talagang bata ka? Bakit mo ko palihim na tinitingnan? May ginawa ka bang kasalanan sa akin? Wala kaya. Anong kasalanan naman ang magagawa ko? Mabuti nang wala nga. Kung hindi ay parurusahan talaga kita. O sige na. May aasikasuhin pa ako sa kumpanya. Mamayang gabi, dadalhin kita doon sa paborito mong seafood restaurant. Gusto mo bang malaman kung paano nawala ang mga magulang mo? Magkita tayo sa dati nating tagpuan, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Naalala mo pa ba? Noong nag-aaral pa tayo sa kolehiyo, paborito nating kainan sa shop na ito ang kanilang beef noodles. Hindi ko akalaing makalipas ang maraming taon. Ang noodle shop na ito ay katulad pa rin ng dati, walang nagbago kahit konti. Pinapunta mo ako rito. Para lang ba sabihin iyan? Yaw, mukhang nagbago ka na talaga. Nararamdaman ko iyon. Hindi mo na ba talaga ako mahal? Kung iyan lang ang sasabihin mo, may gagawin pa ako. Hindi mo ba alam? Na dahil kay Ji Yun-chen kung kaya nawala ang mga magulang mo? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Naalala mo ba ang sinabi mo sa akin? Na naaksidente ka noong bata ka pa. At pagkatapos ng aksidenteng iyon, ay nakalimutan mo na ang lahat?
Sa totoo lang, hindi dahil sa aksidente kaya ka nawalan ng memorya. Ginawa mo iyon para iligtas si Ji Yun Chen. At tinurukan ka ng mga kaaway niya ng isang uri ng gamot, kaya ka nagka-amnesia. Kung totoo ang sinabi ni Song Bacon, na kaya ako nagbabago ng anyo, ay dahil ba kaya ito sa itinurok nilang gamot? Imposible. Nababaliw na yata ako. Aalis na ako. Sandali lang. Mayroon akong ebidensya. Noong araw, ang relasyon ng dalawang pamilya niyo ay napakaganda. Gusto rin ni Ji Yun Chen na lagi kang kasama, kaya ikaw ay nadamay sa gulo ni Pamilya Ji. Kinuha ka ng mga kaaway ni Pamilya Ji, at ang mga magulang mo para iligtas ka ay nawala dahil sa kanila, habang ikaw ay nakalimutan ang lahat ng nangyari. Yaw-yaw. Kung iisipin mo, si Ji Yun Chen, siya ang dahilan ng paghihirap mo. Sasamahan mo lang ba ang taong naging sanhi ng kawalan ng mga magulang mo? Makakatingin ka ba ng maayos sa alaala nila? Hindi. Hindi ito totoo. Siguradong kung saan-saan ka lang kumuha ng peking balita para lokohin ako. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin. Kaya mo, itong imbestigahan ng mag-isa at malalaman mo agad kung totoo o hindi ang sinasabi ko. Ate, balak mo bang umalis ng walang paalam at iiwan na lang ang asawa ni ate? Gusto ko lang mapag-isa muna. Kung talagang gusto mong tulungan si ate, huwag mong sasabihin kay Ji Yun Chen kung nasaan ako. Nasaan siya? Napakagabi na. Saan ba siya nagpunta? Ang numerong tinatawagan niyo ay kasalukuyang nakapatay. Hello? Hello? Nasaan ang ate mo? Nagpunta ba siya sa kung saan para uminom? Umalis na ang ate ko. Sabi niya huwag mo na raw siyang hanapin. Saan siya nagpunta? Hindi ko alam. Siyasatin niyo agad kung nasaan ang asawa ko at hanapin niyo siya sa pinakamabilis na paraan. Apo kong si Yaw Yaw, sa wakas ay nagbalik ka na. Miss na miss ka na ng lola. Lola, miss na miss ko rin po kayo. Buong araw kang nasa biyahe. Napagod ka ba? Ipagluluto ka ng lola ng lugaw para makakain ka. Lola, hindi po ako nagugutom. Lola, gusto ko pong malaman, noong panahon na iyon sa mga magulang ko, ano ba talaga ang nangyari at bakit sila nawala? Yaw Yaw, bakit mo biglang naisip ang itanong iyan? Lola, gusto ko pong malaman ang totoong dahilan. Kung bakit nawala ang mga magulang ko. Noong mga panahong iyon, nagkaroon ng krisis sa negosyo ang pamilya Bai. Nagmungkahi si matandang Ginoong Ji. Nagamitin ang kasunduan sa kasal ng mga pamilya para tulungan ang ating pamilya Bai na malampasan ang krisis. Naaalala ko noon, dahil sa issue ng anak sa labas ni Young Master Ji, sinama niya si Little Young Master Ji para sunduin ang asawa niyang naglayas pa uwi sa pamilya nito. Nagpumilit si Little Young Master Ji na dapat ay kasama ka rin niya. Sino bang mag-aakala na sa gitna ng biyahe ay magkakaroon ng aksidente sa daan? Nang malaman ito ng mga magulang mo, nagmadali silang pumunta doon, pero kinuha ka na ng mga masasamang tao. Sa kagustuhan ng mga magulang mo na mailigtas ka, ay hinabol nila ang mga ito. Sino ang mag-aakalang sa pag-alis nilang iyon ay hindi na sila kailanman muling babalik? Kaya naman, ang pagkawala ng mga magulang ko ay may kinalaman nga ba talaga kay Pamilya Ji? Yao, ayos ka lang ba? Ji Yun Chen, ito na ba ang dulo ng ugnayan nating dalawa? Yao, anong nangyari sa iyo? Huwag mong takutin si Lola. Lola, okay lang po ako. Huwag na po kayong malungkot. Wala kang kinalaman sa nangyaring ito. Kahit na ipinagkasundo ka ng nanay mo noon kay Pamilya Ji bilang ipinagkasundong asawa simula pagkabata. Pero huwag kang mag-alala. Sa lipunan natin ngayon, kahit pasirain mo ang kasunduan, walang mangangahas na humusga sa iyo. Kahit wala na ang mga magulang mo, nandito pa rin si Lola para suportahan ka. Kung susubukan ni Pamilya Ji at ng pamilya niya na guluhin ka dahil dito, ibubuhos ko ang natitirang lakas ko. At lalabanan ko sila. Lola. Buong gabi na kayong naghahanap, hindi niyo pa rin ba makita kung nasaan ang asawa ko? Nahanap na po namin.
Pumunta po siya sa lungsod ng Binhay, sa bahay ng lola niya. Bakit siya biglang bumalik sa Binhay? Parang para po yata imbestigahan ang dahilan kung bakit nawala ang mga magulang niya noon. May nagsabi ba sa kanya ng kahit ano? Bago umalis ang madam, nakipagkita muna siya kay Song Bacon. Sa palagay ko, posibleng si Song Baichen ang may sinabi sa madam. Siya na naman. Kung gusto niyang pagbayarin, ay bibigyan ko siya ng leksyon. Hindi ba at iniisip niya ang tungkol sa proyekto sa West Suburb? Puntahan mo siya at simulan ang plano? Ngayong oras na ito, sisiguraduhin kong ang lahat ng share sa G Group sa kamay niya ay mababawi nating lahat. Opo boss, gagawin ko na po agad. Teka muna, ibili mo agad ako ng isang ticket papuntang Binhay. President G, ibig bang sabihin nito ay hahabulin mo ang madam? Bakit ang dami mong sinasabi? Ji Yunchen. Ano ang dapat kong gawin? Kahit na wala ka namang kasalanan, ngunit ang mga magulang ko ay wala na dahil sa iyo. Sabihin mo sa akin, paano na ako haharap sa iyo? Yaw-yaw? Magagalit ka ba sa akin? Ji Yunchan? Ikaw ba yan? Ano bang iniisip ko? Paano naman mahahanap ni Ji Yunchen ang lugar na ito? Xiao? Hindi ko inaasahan na sa ganitong paraan tayo muling magkikita. Yunchen. Patawad, Yunchen. Alam kong maaaring ikaw nga yan. Pero wala akong lakas ng loob na harapin ka. Xiao? Hindi mo pa rin ba ako mapapatawad? Shanshan? Shanshan? Ano man ang mangyari ngayon, kailangang tulungan mo ako. Maniwala ka sa akin. Ako, makakahanap ako ng paraan para makabawi ako. Bitiwan mo ako. Shanshan, ako, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo naman sana akong iwan sa ganitong sitwasyon. Ikaw na lang ang meron ako. May mukha ka pang humiling sa akin? Sobra ang tiwala ko sa'yo. Binigay ko sa'yo ang lahat ng stocks ko. Pero anong ginawa mo? Pumirma ka ng iligal na kontrata? At nalugi ng $1 bilyon. Ngayon, kahit ibenta pa ang lahat ng stocks ng tatay ko, hindi pa rin sapat. Alam ko. Kasalanan ko ang lahat. Wala akong kwenta. Kasalanan ko dahil hindi ko sinuring mabuti ang kontrata. Yunshan, ako, nagmamakaawa ako sa iyo. Para na lang sa ating magiging anak, tulungan mo ako sa huling pagkakataon. Masyado pa akong bata, ayaw ko talagang makulong. Tulungan ka? Paano mo gustong tulungan kita? Ikaw, bumalik ka at magmakaawa sa lolo mo? Kahit anong mangyari, apo ka pa rin niya, siguradong tutulungan ka niya. Hindi ka mahalaga para makiusap ako sa kahit kanino. At tungkol naman sa dinadala ko, hindi ito sa iyo, kay Tianwang ito. Ji Yunchen, tapos na ang buhay ko. Isasama kita at sabay tayong magbabayad. Yunchen, nandyan ka pa ba? Ji Yunchen, bakit mo pa ba ito ginagawa? Kalahating buwan na? Ayaw mo pa rin ba akong kausapin? Xiao, Pasensya na, Yunchen. Alam kong ikaw iyan.
Pero wala talaga akong lakas ng loob na harapin ka. Ji Yunchen, tapusin na natin ito. Ji Yunchen, mag-ingat ka. Yaw yaw. Handa ka bang magpakasal sa akin? Bilis, protektahan niyo si President G. Sa pagtatangka mong sirain ang mga plano ko. Ji Yunchen, pagbabayarin kita. Hayop ka. Sa paggambala sa mga plano ko, Ji Yunchen, pagbabayarin kita. President G, ayos ka lang ba? Tumawag kayo ng ambulansya. Bilis! Opo. Yunchen? Yunchen? Ako to? Yaw yaw? Ako to. Huwag kang malungkot. Ayos lang ako. Ganito na ang nangyari sa'yo, tapos sasabihin mong ayos ka lang? Patawad? Kasalanan ko ang lahat? Kasalanan ko dahil hindi ko sinabi sa'yo ang totoong nangyari. Kasalanan ko, hindi na sana ako pumunta sa binhay. Hindi ko na sana ginulo ang buhay mo. Nadamay ka pa dahil sa akin? Patawad talaga. Nung pumunta ka sa binhay, sa totoo lang, ako ay sobrang saya. Alam mo ba yon? Kanina, nung nasa pinto ako at hindi kita nakita, akala ko, iiwan mo na ako. Kaya ako nahuli kanina dahil naghahanap ako ng bahay dito sa binhay. Dahil gusto kitang makasama. Patawad? Nagkamali ako nang hinala sa'yo. Kasalanan ko? Nadamay kita? Pati ang mga magulang mo, nadamay ko rin. Ayos ka lang ba, Yaw Yaw? Huwag ka munang magsalita. Dadalhin kita sa ospital, okay? Pupunta tayo sa ospital. Umuwi tayo? Gusto ko nang umuwi. Sige, iuuwi kita? Uuwi na tayo ngayon din? Yaw Yaw. Yaw Yaw. Parang hindi ko na. Kakayanin pang makabalik. Hindi totoo yan. Yunchen? Hindi mangyayari yon. Pangako mo sa akin na huwag mong sisisihin ang sarili mo at huwag kang magpakulong sa lungkot sa pagkawala ko. Mabuhay ka ng maayos. Maging masaya ka sana. Yaw Yaw, huwag ka namang magbiro. Nagbibiro ka lang, di ba? Huwag mo akong iwang mag-isa. Paano na ako mabubuhay nang wala ka? Yaw Yaw, Yaw Yaw. Pasensya na. Dahil sa akin kaya ka nadamay. Kapag natapos ko na ang lahat ng kailangan kong gawin, sasamahan na kita uli. Yaw Yaw. Yaw Yaw, maayos ka na ba? Yunchen, maayos na ako. Ligtas na ako. Alam mo ba na sobrang pinag-alala mo ako? Akala ko rin noong una ay mawawala na ako. Parang narinig ko kasi na tinatawag mo ako. At ang sabi mo pa ay sasama ka sa akin. Kaya bigla akong nagising sa gulat. Yunchen, bakit ang kulat mo? Ang dami namang mababait na babae sa mundo. Bakit mo pa pinipilit na magpakatali sa isang katulad ko? Kahit na ganyan ka, ikaw pa rin ang gusto ko. Wala na akong ibang kailangan kundi ikaw. Yunchen, ano ang ginagawa mo? Isuot mo itong damit? Ang ganda mong tingnan noong isinuot mo ito, kaya lang ay naabala tayo ni Lolo. Ngayong araw, sinadya kong ilak ang pinto upang wala nang mang-abala sa atin. Yaw Yaw, ang tagal na nating kasal, hindi mo ba gustong magkaroon ng anak? Kailan ko sinabi na gusto kong magkaroon ng anak?
Sige. Kung ayaw mo, ako ang gusto. E di ikaw mag-isa ang gumusto. Sige. Kung ganoon ay ako na mismo ang magbibihis sa iyo. Bakit mo ba ako tinititigan? Ang ganda ng asawa ko, kaya bakit masama bang tumingin ng matagal? Malapit na akong magkaroon ng anak? Tungkol sa pagkakaroon ng anak, mukhang kailangan pa nating maghintay ng 2 araw.